Alright, this time, dadako na tayo sa Baptist Favorite. Sino rito ang paborito nyo preaching? Pakitaas ang kamay. Yun talagang paborito nyo rito. Ho? Yung iba, chocolate daw. Ano? So, chocolate daw yung paborito. So, tayo po, ang totoong Baptist Favorite ay ang preaching. Gusto nating umaawit sa Panginoon, gusto nating nag-offering, gusto nating nag-special number. I mean, yung mga opportunity of service, na-enjoy po natin yan. Pero siyempre po, lahat ng ito nakatungtong doon sa pagkakatuto natin sa salita ng Diyos. Kaya para sa atin, walang kapalit po yan. Ang pinaka-importante, preaching. Amen? At ngayon, ma-excite kayo. Kasi ang message natin, giving. Amen? Pinagsama na natin. Paborito nyo preaching, paborito nyo offering. Saan pa kayo, mga kapatid? Yes, our topic for tonight is about giving. At ang title po natin Choose to be more blessed. Choose to be more blessed. Yung piliin po natin na tayo po'y mas mapalad. Tingnan po natin ang sabi ng Acts chapter 20. Acts chapter 20. Babasahin ko po sa inyo mula po sa verse number 33. 33 to 35. Acts chapter 20, verses 33 to 35. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. For the second time, kasama po ang mga nasa Victory at mga kasama natin sa online members. Sa ikalawang pagkakataon, basahin po natin ang ating pong teksto. Samahan po ninyo ako sa pagbasa. Acts chapter 20 verses 33 to 35. Ready, begin. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Let us go to the Lord in prayer. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapupurihan ka namin sa iyo pong kadakilaan. Thank you for the privilege of worshiping you. Thank you for this great opportunity of hearing thy words. Lord, I pray that you will again empower your humble servant. May you prepare our hearts, O God. Nawa maging receptive at responsive po kami sa mensahe. Magkaroon po kami ng mas maayos na disiplina, lalo na sa panahon na ipinapangaral po ang iyong banal na salita. May we focus our attention sa pakikinig dakilang Diyos at amin pong damhin ang pagkilos ng banal na Espiritu. May we be sensitive and submissive to the Holy Spirit, Heavenly Father. Thank you so much. I would like to commit to you this message, O God, this preaching, O Lord. For all of these things we ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. You may now be seated. Well, ako po ay very positive na sa church na ito, ang usapan at ang mensahe ng giving ay positibo. And it is because of our clear understanding and even in our experiences, mga kapatid, sa ating pong aplikasyon sa bagay na ito ay talagang hindi po maikakaila na proven po yan. So kaya for me, once in a while, it is good to somehow hear the message about giving. Maganda po na ito'y ating napapakinggan at sabi ko nga mga kapatid, sa maraming pagkakataon, nakita po natin, actually po, nung nakita ko si Preacher Larry kanina, na nandito pa pala siya, sabi ko dapat pala ikaw ang mag-share. Dahil isa sa kanyang naging kasiyahan sa buhay ay ang makibahagi at ang ilan sa mga subok na kapatid po natin dito sa church. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin malaking blessing na ang church natin sa balansing pagtanaw at sa biblikal na kaunawaan sa usapan ng giving,
napakaganda nung ating pong pagtanggap patungkol sa topic o mensahe na ito. Ang reason, because in our church, here in our church, hindi natin pinapractice yung pressure giving. Ibig sabihin po, hindi inuobliga ang kahit sino, at ang practice natin ng giving ay sa clear knowledge and understanding, sa clear teaching ng salita ng Diyos. Amen? So, naintindihan natin that from the Old Testament hanggang New Testament, ang usapan ng giving, offering, sacrifice, at marami pang katulad niyan ay nakatala, mga kapatid. So, kaya for me, napakaganda po na ma-reach ng mga Kristiyano ang level na kapag ka ito pinag-uusapan, talagang cheerful. Ano ho? Ibig sabihin, masaya ang bawat isa. So kaya ako'y kinilos ng Panginoon because I believe kailangan po na ang bawat mananampalataya ay ma-challenge, bawat Kristiyano po dapat maintindihan na napakalaking disadvantage kapag ka hindi tayo natututo sa Christian practice na ito, sa godly practice na ito, sapagkat ito'y hindi kawalan ng Diyos. Ito'y kawalan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, napakaganda na makinig po tayo and then search the scriptures whether those things were so. Tingnan natin, Biblia ba ito? Baka naman si pastor, kaya lang niya ipipreach yan para sa kanyang sariling kapakanan. Kayo mismo po pwedeng magsuri, i-evaluate po ninyo, tingnan po ninyo kung ang magiging pag-aaral, ang magiging pangangaral ay labas sa sinasabi ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon pong dapat medyo sensitibo tayo. Yung bang mag-isip po tayo na bakit kaya ang Diyos sa kanyang pangunguna, especially kayo po, kilalang-kilala nyo ko, na gusto ko po na ang preaching ko, hindi yung gusto ko. Ang preaching ko po kung ano yung leading ng Panginoon sa akin. So, and this is actually God's leading para sa akin. In fact, nung nakita ko po, kasi, di ba, nung Sunday, big night ng ating pong CYA, may mga makikita nyong kapahayagan ng mga talents, ano po? Yung gift na ibinigay ng Panginoon, kaya lang minsan mapipikit ka kapag ka nagkakaproblema sa sound system. So, doon po, parang nagkakaroon ako ng burden na ang sound system po, yan ang boses natin sa church. Ibig sabihin, it is really great and wonderful to have good sound system sa church po natin. Yung audio, ito po, napaganda na. Nakita nyo naman po, di po ba? Very clear po, mga kapatid, na kahit sino tumayo rito, nagmumukhang may itsura po talaga dahil sa ganda po ng ating monitor ngayon. So, I mean, it is good na nag-iisip tayo sa ikaaayos ng gawain, mga kapatid. And just for you to know, the reason why God is leading me to share this message, mga kapatid, because He is leading me to challenge and encourage every member of the church na magkaroon po ng mata sa kung ano yung nakikita nating pangangailangan. Yung habang nagpapatuloy po tayo, yung bang Kristiyano na talagang, yung iba po kasi umiilag, pero may mga Kristiyano po na naghahanap. Amen? Kung meron pong mga Kristiyano na umiilag at kapag ka po pinag-uusapan ng giving, medyo defensive na po kaagad, meron naman pong mga Kristiyano na palibasa puso nila ito, sila pa mismo ang naghahanap sapagkat they are willing na talagang yung pong pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay ay magamit ayon sa bagay na ukol sa Panginoon. Amen? So here is the Apostle Paul. And then according sa verse number 35, ang sabi niya, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Tingnan niyo po yung sabi ng susunod na pahayag. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Bago po natin bigyang pansin yung sinabing, it is more blessed to give than to receive, I want you to somehow notice yung kanyang sinabi, and to remember the words of the Lord Jesus. Ibig sabihin,
Hindi ito basta salita ni Pablo, hindi ito basta salita ng kung sino-sino. According to Apostle Paul, and to remember the words of the Lord Jesus, ibig sabihin, ang Panginoon mismo, ito ang kanyang sinabi, it is more blessed to give than to receive. Kung titingnan nyo po, ang usapan ng giving dito, in a generic form, mga kapatid. Ang ibig sabihin, hindi lang basta giving sa gawain, kundi pagtulong, paglinga, pag-alalay, pagsuporta. Yun po yung pinaka-concept. Pero tayo po, yun ang tatalakayin natin. Yung usapan ng giving talaga sa lahat ng aspeto nito. Pero ang gusto ko pong makita nyo, yung pong concept na ang sabi po, how that the Lord Jesus Christ said, it is more blessed to give than to receive. Diba? So sinabi niya, kilala niyo ako, okay? Hindi ako kaya nagsasalita ng ganito sa inyo dahil pabigat ako sa inyo. Kasi kung matatandaan niyo po, sa context, ang sabi niya, ako ang tumugon sa pangangailangan ko. Kasi nga po, nag-tent making si Apostol Pablo, di po ba? To support himself, para masuportahan yung kanyang sarili. And aside from that, may sinasabi siya na talagang hindi lang siya, kundi yung mga nakakasama niya. It means to say that the Apostle Paul giving them this exhortation with his example for an encouragement. Diba? So nakapaloob dyan. So this is about exhortation. At ipinakita ni Paul yung kanyang example. Okay? Na kung saan may kasamang encouragement. Kaya nga, inililiwanag ko na po sa inyo, God is leading me para po dito sa kalagayan na parang, alam nyo, mag-uusap tayo sa mensahe ng Panginoon na ang magiging tibok ng puso natin, kung paano po natin may apply. I am telling you, mga kapatid, ang usapan ng pagbibigay, sa totoo lang, it is a command. Pero may mga pagkakataon that the Apostle Paul emphasized to them, hindi ito sa usapan ng utos. Di ba? Kasi alam naman niya na may utos tungkol sa pagbibigay. Pero ang sabi niya sa mga taga-Korinto, I speak not by commandments. So ang ibig sabihin, magandang makita natin na ang giving, even though it is a command, but the Apostle Paul emphasized to them that it is our choice. Nasa desisyon mo yan. Here in our church, dyan po sa Victory, hindi natin po pinapractice ang compulsory giving. We want the members to decide. We want the believer to decide. Tayo po ang magpapasya. And I am telling you, this message is for an encouragement. I want to encourage every member of this church, let us choose to be more blessed. Mas piliin natin yung tayo yung higit na mapalad. Mga kapatid, yung idea po, nagli-lead sa katotohanan na kung ikaw ay tumatanggap, sino ba sa inyo ang malungkot kapag kayo'y tumatanggap? Okay? Ako mismo magiging honest. Napakasaya kapag ikaw ay nakakatanggap, kapag kami nagpahalaga sa iyo, kapag kami nakaalala sa iyo, kapag kami nagbibigay sa iyo, pag kami nagreregalo sa iyo. Mga kapatid, no one can deny that there is joy every time na tayo po'y tumatanggap. Amen? But the good thing about this message, ito po sa kalakarang mundo, kasi alam naman nating iba, ang kaisipang makamundo at ang kaisipang makadiyos. Kung sa mundo po, ang masaya ay yung makakabig ka, ang masaya ay yung makatanggap ka, ang masaya yung makakakuha ka, pero sa usapang makadiyos, iba po ang kaisipang pangkristyano. Na pagkamat masaya na tayo po'y tumatanggap, pero si Apostol Pablo, niliwanag niya na ang Panginoong Hesukristo mismo ang may salita at nagsasabi na kung masaya ang tumanggap, mas masaya yung ikaw ay nagbibigay. Amen? It is more blessed to give than to receive. So, let us choose to be more blessed. Piliin natin na tayo po'y mas masaya, mga kapatid. Yung kalagayang mas mapalad po tayo. Pag inanalyze po natin, paano po papapalabas na mas masaya, mas mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap? Okay? Ewan ko kung nararamdaman nyo. May mga pagkakataon, pag wala kayo may bibigay, nalulungkot kayo.
Halimbawa, may project ang church. Halimbawa, may kapatirang kailangan tulungan. Okay? Halimbawa po, nandoon sa katayuan na meron pong i-accomplish for the Lord. Yung bang nakakaramdam ka na kahit hindi ka naman obligado, in fact, sa church nga natin, hindi naglalagay ng kahit sino sa on the spot, sapagkat ang gusto natin, if the member will give, magbibigay sila because yun yung heart nila. Di ba? Yun po yung atin, mga kapatid. Pero alam nyo po, mga kapatid, hindi ba sa kalagayan natin, minsan, malungkot ka kapag wala ka sa kalagayan na gustong-gusto mong magbigay, pero wala kang maibibigay. Ini-encourage ko pa nga at medyo kinakalma ko pa nga ang ilan sa atin. Kung wala kayong kakayahan, hindi nyo kailangan maobliga. Hindi nyo kailangan mapilitan. Hindi nyo kailangan po na makonsensya. Kung wala po talaga, ang nakakakonsensya lang naman, yung talagang meron ka, ayaw mo lang. Diba? Yun po yan, mga kapatid. Pero again, kahit meron ka, walang pupwersa sa'yo. Walang pupwersa sa'yo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kung sakali man na ito pong preaching na ito, may nagbibideo, kahit ito ikalat nyo yan, wala po silang maibubutas na sa church natin, pinupwersa o pinipilit ang sino man na magbigay. Tinuturuan, oo. And I believe, tama lang na ang pastor tinuturuan ang mga miyembro na maging mapagbigay. Amen? So kaya ngayon po, yan ang gusto kong bigyang pansin po natin. Piliin natin na tayo'y mas maging mapalad. Ang unang puntos na gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid, is about the guide to giving. Okay? Yung gabay sa pagbibigay. Yung pong ating pong ikinukonsider na gabay. Ito po'y napakahalaga na ang Kristiyano po ay magabayan. Kaya sa usapan na ating pong binibigyang diin ngayon, that in the teaching of the Apostle Paul, in his exhortation, in his example, and in his encouragement, I want every believer to realize this, na ang napakaganda po, yung bang ating pong maintindihan ang tunay na gabay sa pagbibigay. Okay? Of course, the Holy Scripture. Diba? Ang gabay natin sa giving, hindi opinion ng tao, hindi po yung pananaw ng tao, ang ating pong gabay sa giving ay ang salita ng Diyos. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, sang-ayon po ba kayo, mga kapatid, na tayo po ay naniniwala na ang Bible ay old and new? Amen? Old Testament and New Testament. So, meaning to say, tinitingnan natin na salita ng Diyos yan. So, from the Old Testament to New Testament, hindi po pwedeng itanggi ang katotohanan na ang Biblia po ay nagtuturo sa tinatawag nating giving. Nung pong Old Testament, meron na pong mga offerings na tinatawag. Okay? So doon po sa panahon ng Israelites, sa panahon po kahit na doon po sa katuruan tungkol sa tabernakulo, tungkol po doon sa mga masasabi nating disenyo ng Panginoon sa mga tao, sa bayang kanyang pinili, isa sa practice po na hindi natin maitatanggi ay ang giving. Amen? So meron pong Thanksgiving, meron pong mga iba't ibang klase ng offerings, mga kapatid, at ito po ang isang bagay na nilinaw ko sa inyo, na naniniwala tayo na ang Diyos ng kaayusan ay nagturo ng systematic giving. Opo, mga kapatid, ang systematic giving ay ang giving na naging particular ang salita ng Diyos kung paano po ito gagawin. Kaya kung tinatanong niyo po ako, Bishop, tayo po ba naniniwala pa rin sa tithing? Tayo po ba'y naniniwala pa rin sa first fruits? Mga kapatid, lahat ng giving sa Bible pinaniniwalaan ko. In fact, mga kapatid, sabi ko nga, yung pong punto, argumento ng marami, ito po ay napakadali pong sansalain sapagkat wala kayong makikita na ang pag-iika po ay ipinagbawal. Hindi po. Sabi ko nga, kahit na walang utos, dapat na ginagawa ito ng makadiyos, enough reason for me na kung may tutularan ako, kung may gagayahin lang din naman ako, yung mga makadiyos na. Kaya mga kapatid, it is good for you to understand
that in our church, ang ating pong paniniwala tungkol sa giving, ang gabay natin ay ang salita ng Diyos. We believe in tithing, we believe in offering, we believe in sacrificial giving, we believe in thanksgiving, we believe in first fruits. Yan po, pinaniniwalaan po nating lahat yan. Okay, pagdating sa New Testament, ang importante po na kung ikaw man ay nagbibigay, dapat pasya ng puso mo yan. Hindi natin pinagsasabong-sabong o pinag-aaway-away ang mga talata po sa Biblia. Ginagamit natin ang tama, rightly dividing the word of truth. And I am telling you, mga kapatid, it is wrong to use 2 Corinthians chapter 9 and verse number 7 para kontrahin po yung mga giving na itinuro po sa banal na kasulatan. Hindi po kontra sa first fruits ang 2 Corinthians 9:7. Hindi po kontra yan sa tithing o sa kahit anumang offering. Ang 2 Corinthians 9:7 ay nagdidiin ng dapat na taglay na puso mo na kung gagawa ka o magbibigay ka, gagawin mo yan ng may masayang puso. Ang sabi po, not grudgingly or of necessity, for God loveth. Amen? Hindi po ito talatang kontra sa tithe, sa first fruits, sa sacrificial giving, sa mission giving, or sa anumang klase ng giving sa Bible. So we need to be guided. Kaya nga sabi ko, it is good to learn the guide to giving. Yung gabay sa pagbibigay. The Holy Scripture, mga kapatid. Huwag ka nang mag-tithes kung masama ang loob mo. Huwag kang magta-tithes kung laban sa puso mo. Ikaw ay mag-tithes o kahit anong giving, mga kapatid, as long na ang puso mo ay masayang ginagawa ito. Bakit? Sapagkat kung sinabi po, ang iniibig ng Diyos, nagbibigay ng masaya, nangangahulugan po ito na kahit ibinigay mo tithes mo, kahit nag-first fruits ka pa, kahit sacrificial giving yan, kung mabigat sa loob mo, hindi po ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Walang delight ang Panginoon kapag ka mabigat ang puso natin. Amen? Kaya, huwag niyo sasabing ang Living Water Baptist Church or ang Victory Fundamental Baptist Church hindi naniniwala sa tithing. Ako po ay firmly naniniwala na ang mga maka-Diyos ay dapat nagtatides. Yun ang aking paniniwala. Bakit? Sapagkat walang utos. Pero nagtatides na po yung mga maka-Diyos. E di lalo na nung may utos. Kaya nga mapapansin nyo po, nung inutusan po ang kanyang bayan at sila po'y sumablay, mga kapatid, kinonfronta po sila sa pamagitan po ni Prophet Malakay. So ibig sabihin, nung isinautos po yan, lalong napakaganda po na medyo mapag-isipan po nating mabuti. Okay, ngayon, ang tanong po, doon sa, kaya ako sumisentro sa tithes kasi yan ang medyo controversial po sa marami. Isipin po natin kung bakit po ba nagbibigay ng tithes. Kung sa kontekstong Hudyo o Israelites, bakit po ba sila pinagdadala ng ikasampung bahagi? Maliwanag po that there may be meat in my house. And then, sa ating pong naiintindihan, yung pong 11 tribes, meron po silang inheritance. Pero yung tribes of Levi, yung Levites, wala po silang inheritance. At sa kanila po kinukuha ang tagapangasiwa sa templo. Ngayon, para sabihin natin hindi na applicable sa atin, ang tanong ko po, wala na po bang tagapangasiwa sa templo? Wala na po bang mga manggagawa? Wala na po bang nangangasiwa sa gawain ng Panginoon? So mga kapatid, wala akong nakikitang rason para hindi natin maintindihan that if the reason why God commanded them to do that is to provide for the need of the worker, may worker pa rin po ngayon eh. Kaya tama lang na dahil maka-Diyos naman yan, na kahit wala pa sa panahon ng kautusan, pinapractice naman yan, tama lang po na ang church nagpa-practice pa rin ng tithing. Kaya kung di ka nagtatides, isipin mo, kamusta ang malasakit mo sa mga nangangasiwa sa templo? So the guide to giving is the Holy Scripture. And the guide to giving is the heart of the Savior. Diba? The heart of God. Ibig sabihin, ang gabay natin sa pagbibigay ay yung puso mismo ng Diyos. Mga kapatid, sabi nga natin, we cannot outgive God.
Hindi naman obligado ang Panginoon. But voluntarily, sabi ko, God the Father gave His Son, and listen, God the Son, the Lord Jesus Christ, gave His life. Kaya yun ang gabay natin. Kaya kapag sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, kunin natin yung gabay. Di ba? John 3:16, sabay-sabay. Ready? Begin. Yan ang magandang gabay. For God so loved the world. Ibig sabihin, puso ng Diyos ang pag-usapan natin. For God so loved the world. Ano ang kasunod? That He gave. Kung pattern ang pag-uusapan, yun ang magandang pattern. Kasi sa marami pong mga Kristiyano, ang dali-dali nating sabihin na mahal natin ang Diyos. Imagine nyo po, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Maniwala kayo, mga magulang, kahit ang anak nyo po 10, hindi nyo sasabing ipamigay natin yung isa, total 10 naman yan. Ha? O kaya, sagwa naman ang mukha nitong anak natin, ipamigay mo na lang yan. Hindi. Bukod sa hindi mo ipinamimigay, hindi mo nga matanggap na masagwa mo kanyan. Pag anak mo yan, yan ang pinaka-cute na tao na nabuhay sa mundo. Tama? Dahil nga tangkilikin ang sariling atin. Tama? Simple logic. Kahit 10 ang anak mo, and another good example, kahit nga pinasasakit ng anak mo, pinasasakit ang ulo mo ng anak mo, hindi mo gagawing dahilan para sabihin, ipamigay na nga kita. Pero anong pinakitang gabay ng Diyos? Sa usapan ng giving. Pagmamahal. Diba? For God so loved the world, ano po ang nagbigay ng intent sa pag-ibig na yan? O yung pong pruweba sa pag-ibig na yan? For God so loved the world that yun ang magandang gabay. Magbigay ka sa pagmamahal. So the heart of the Savior, the heart of God, yan po ang gabay. Na magbigay ka dahil sa pagmamahal. For God so loved the world. Kala nyo ba natapos na tayo doon sa that He gave? For you to feel the weight of God's love, issue rito yung binigay. So sabihin mo, mahal mo ang Diyos, tapos tithes lang, kinukontra mo pa. Di ba? Ika po. Isa issue nga mga kapatid, kahit 90 hingi ng Diyos karapatan ng Diyos yan. Dahil lahat yan sa Kanya. Pero tingnan nyo kung gaano ka-considerate ang Panginoon. Tapos ikaw nasusubok ka. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano. Di ba? Ang dami ng pinatunayan ng Diyos sa'yo. Ang dami mo nang ini-enjoy na kahit yung trabaho mo, na blessing sa'yo, ipinag-pray mo sa Diyos yan, ibinigay ng Diyos sa'yo yan, tapos hindi tayo maasahan doon sa usapan ng bigayan pagdating sa gawain. Tapos sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Sasabihin natin, mahal natin ang gawain ng Diyos. Ipinakita po ang napakagandang gabay. Kung talagang mahal natin ang Diyos, mga kapatid, tingnan nyo po kung paano siya nagpakita ng pagmamahal. For God so loved the world, ang katibayan that He gave. Pero nung tinukoy kung ano yung ibinigay, lalo kong nakita na napakatindi ng pagmamahal na ito. Kasi yung ibinibigay lang niya yung kinakain natin Katibayan na mahal tayo ng Diyos Amen? Yung pong sinasagot niya, yung hinihingi natin, katibayan po yan. Mahal tayo ng Diyos Pero napakatinding katibayan na ang ibinigay ng Diyos, yung pinaka-precious sa Kanya.
His only begotten Son, His well-beloved Son. Tapos tayo, nakita na natin na magandang tularan na sa Biblia po, merong mga giving na itinuro. Heto ka ngayon, magmamarunong ka pa, makikipagdebate ka pa, para lang po i-point out mo na hindi na sa panahon natin yan. In fact, sa totoo lang, wala naman tayong dahilan para mambatikos ng kahit sino sapagkat only God knows our heart. Diyos lang ang nakakaalam ng puso. Sino magsasabi sa akin, mali ako pag nag-iikapo ako? Mali ako pag nagpe-first fruits ako? Mali ako pag nagsasacrificial giving ako? Mga kapatid, mga minamahal, ang dapat nating makita ay ang gabay sa pagbibigay. Okay? The guide to giving, number 1, is the Holy Scripture. Number 2, the heart of God. Kaya pag sinabi, dahil gano'n na lang ang pag-ibig ni Kuya Bay sa Diyos na kanyang ibinigay. Kung ano po yun, mga kapatid. Diba? Hindi nga sila obligado na bibigyan ako eh. Pero magugulat ka. Alam naman natin kung saan sila nagpasimula. Diba? So siguro na-challenge na rin po sila sa mga nakita nila na mga mananampalataya na sa pag-ibig nila sa Diyos, nililinga pati tao ng Diyos. So that's a blessing, mga kapatid. Pero alam nyo po, kung gaano kasaya yung ikaw ang nagbibigay? Nilinaw natin. Mas gugustuhin mong ikaw ang dumadalaw sa may sakit, magbigay ka na magbigay, wag lang ikaw yung may sakit. So, ibig sabihin, masaya na pag may sakit ako, may dumadamay sa akin. Pero mas masaya yung ikaw yung dumadamay kaysa ikaw ang dadamayan. Di ba? Ang masakit, yung ikaw ay idadamay. Di po ba? So, napakaganda na may consider po natin yung principle and concept. So the guide to giving is the Word of God, the Holy Scripture. The guide to giving is the heart of God. Yung tibok ng puso ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya wag kung sino-sino, kundi ang Diyos mismo ang ating sundan. Na dahil minahal niya tayo, wala siyang ipinagkait sa atin. And in fact, mga kapatid, yung pong ultimatum, yung pong ultimate sacrifice, our Lord Jesus Christ, yan po ang pinakadakila, mga kapatid, na walang kapantay, walang po pwede maitapat. Binigyan pa tayo ng logic, ng assurance na sa usapang pagbibigay dahil mahal niya tayo. Yun po ang ginamit ng Panginoon na logic o punto argumento na kung naibigay ko na sa inyo yung anak ko, ano pa hindi ko kayang ibigay o ano pa ang ipagkakait ko sa inyo? Romans chapter 8, please, verse number 32. Romans chapter 8 and verse number 32. Okay? All together, please. Ready, begin. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also? Wow! Diba? Freely give us all things. Natutuwa ba kayo na ganyang kamahal tayo ng Diyos, mga kapatid? Sa palagay nyo, matutuwa rin kaya ang Diyos pagka minahal natin siya? At sa usapang pagmamahal, matutuwa kaya ang Diyos na siya ang ginawa nating gabay sa usapan ng pagbibigay? Magbibilang ka ng binibigay mo. Ang bilangin mo yung blessing mo. Ngayon, kung ang binibilang mo, yung binibigay mo, ibahin mo na kanta mo. Count your giving. Name them one by one. Diba? Diba ang kanta, count your blessing? Okay, simpleng tanong. Doon sa lagi ko pong binabanggit sa inyo na konsepto na taglay ni Haring David at nung mga tao nung kanyang panahon, why easily nagpapasya sila na anuman ang meron sila, ibibigay nila. Alam niyo ang dahilan? Kasi ang kanilang maliwanag na pinaniniwalaan, wala naman sila kung hindi sila binigyan ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, kaya ka nakapagbibigay kasi tumanggap ka. Kaya ka nakapagbibigay kasi pinagpala ka. Kaya more blessed na ikaw ay nagbibigay dahil ang ibig sabihin nun, ikaw yung pinagpala. At ang maganda rito, sa ginagawa mo, lalo ka pa niyang pagpapalain.
So the guide to giving is the Holy Scripture. The guide to giving is the heart of God. Yung puso ng Diyos. Okay? Second, the goals of giving. The goals of giving. Ano po ba ang goal natin sa usapan ng pagbibigay? Di ba? Siyempre po, una, to honor the Lord. Kaya ka magbibigay, hindi para banggitin ang pangalan mo. Kaya ka nagbibigay, hindi para ikaw ang sumikat. Hindi ka kaya nagbibigay para pwede ka nang magpa-importante. Hindi ka kaya nagbibigay para pwede ka nang magdikta at sabihan mo ng pastor na ganito ang dapat mong gawin. Dahil pag hindi na ako magbibigay. Hindi yan ang dapat goal natin. Na kaya tayo nagbibigay para magkaboses tayo. Kaya tayo nagbibigay para makapagmando tayo. Kaya tayo nagbibigay para sikat tayo. Mga kapatid, kaya tayo nagbibigay to honor the Lord. Kasi pag nagbibigay ka, parang ipinagmamalaki mo ang Diyos na nagbigay sa iyo kung bakit ka nagbibigay. Amen? Mga kapatid, yun po ang sinasabi nito pong si Haring David na ang sabi niya, we thank thee and praise thy glorious name. Yan po ang sinasabi ni Solomon na sa usapang pagbibigay, mga kapatid, Proverbs 3, 9 and 10. Total familiar sa inyo ito. Samahan po ninyo ako, makinig kayong mabuti, tumutok kayong mabuti, at atin pong pagbulayan, pag-isipan kung gaano katotoo ito pong mensahe na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Pinangungunahan ko na yung mga nagsasabing Old Testament yan. Okay? Gusto kong sabihin sa inyo na kung ayaw nyo yan, hindi nyo rin dapat ginagamit ang trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Bakit yan okay sa iyong gamitin? Pagdating sa 9 and 10, nasa parehong chapter pa nga yan? Hindi lang parehong Old Testament yan, pareho pa ng chapter na pinanggalingan yan. Mga kapatid, ang sabi ng 9 and 10, honor the Lord. Amen? Ang sabi po, honor the Lord. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Gusto ko yung ginamit, parangalan mo ang Diyos. Amen? Di ba? Hindi yung pararangalan mo sarili mo. Magandang na-appreciate ka ng mga tumatanggap. Magandang na-appreciate ka nung nabibigyan mo. Pero maganda po, mga kapatid, by heart, your goal is to praise the Lord, to glorify the Lord, and to honor the Lord. Amen? Ngayon, huwag naman kayong magne-negative na kapag ka na-appreciate natin yung nagbibigay. Kasi kung maka-Diyos ka, ang tamang damdamin mo sa nagbibigay, i-appreciate mo talaga. Tama? So kaya for me, para sa akin po, it is but right to appreciate those people na talagang pinararangalan nila ang Diyos sa lahat ng kanilang tinatangkilik. Sino sa inyo naniniwala na lahat ng meron kayo sa Diyos galing? Sino ngayon ang dapat mapupurihan sa lahat ng meron tayo? At sa usapang pagpaparangal at papuri sa Diyos, sa anong paraan natin siya po pwedeng parangalan? E di sa mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Binigyan ka niya ng magandang boses, saan mo gagamitin? Sa pagkanta sa dyablo? Parangalan mo ang Diyos sa boses mo. Di ba? Yun po yan. Yung talent natin, CYA. Hindi kayo kaya dinidevelop sa mga gifts and talents na meron kayo para magpaligsahan talaga kayo, para magpagalingan talaga kayo, para maliit kayo ng iba na hindi mo kasing galing. No! Dinidevelop yan because we want to lead all of you that, hey, binigay ng Diyos sa iyo yung talent na yan to honor Him. Maganda ka, parangalan mo ang Diyos. Applicable to sa mga maganda, ha? Malakas ka nga, pinarangalan mo ba ang Diyos sa lakas mo? Matalino ka nga, napaparangalan ba ang Diyos sa talino mo? Baka mamayang galing-galing mo sa eskwelahan, pagdating sa simbahan, wala ka.
Di ba? Baka mamaya pagdating sa gawain ng Diyos, kulelat ka. Mga kapatid, ang gusto kong sabihin, everything na meron tayo, not just about money, ano ho? This is not just about money. This is about everything na meron po tayo sa buhay natin. So to honor, that's the goal of giving. To honor the Lord and to help. Ang goal dapat sa giving, makatulong. Di ba? Sa Lord's work. Sa laborer. Di ba? Sa maraming tao, mga kapatid. So kaya nga sabi ko, blessing. In fact, may ka-fellowship ako kahapon at isinishare ko po, maintindihan nyo, pastor ako tatay ako proud ako sa mga anak ko, proud ako sa mga members. Alam nyo po ba mga kapatid, na nung pandemic, may ipinakita ang Panginoon na para sa akin, na-refresh yung pong mga mananampalataya in the book of Acts, na nung nagkaroon po ng pandemic, nakakatuwang tingnan ng church natin, na yung binigyan ng kakayahan, hinahanap ang mga kapatid na pwedeng tulungan, na po pwedeng suportahan, na po pwedeng alalayan, na po pwedeng agapayanan. Amen? That's godly. So kaya yung idea na sinasabi ni Paul, so that laboring, we ought to support the weak. And to remember the words of the Lord, kung paano sinabi niya, it is more blessed to give than to receive. Nilinaw nga niya kung ang pag-uusapan ako, willing naman ako, nagtrabaho nga ako para matugunan yung pangangailangan ko at pati yung ilan na mga kasama ko. Kasi nga, ang prinsipyong pinaniniwalaan ni Pablo, it is more blessed to give than to receive. Mga kapatid, sa lahat ng bagay na meron ka, ang tanong ko sa iyo, na i-accomplish ba yung purpose? Ito ba yung goal mo? To honor the Lord and to help the Lord's work and the laborer? Yung po ba yan? Sa dami ng ginagastosan natin, alin sa mga ginagastosan natin ang pwede nating sabihin ng may katapatan at may kumpiyansa na naparangalan mo ang Diyos? Na nakatulong ka? Mga kapatid, hindi maganda sa Kristyanismo na wala ka nang inisip kundi yung laging pakabig. Yung kung ano makukuha. That is why talagang nakakatuwa that even our missionaries, hindi sila yung palahingi, mga kapatid. Yung mga missionaries natin, nagtitiis po yan. Kaya nga tayo mismo, lingapin niyo po yung mga missionaries, lalo na yung galing mismo sa atin. They need assistance, they need help. We should love them, mga kapatid. Mas mapalad yung ikaw. So the goals of giving is to honor the Lord and to help in the Lord's work. To help the laborers and lots of people. Diba? Matulungan ang maraming tao. Nung nasa Book of Acts, isa sa makikita niyong napagandang katangian ng mga mananampalataya roon, na talagang nung nangailangan, i-distribute talaga yan sa lahat, mga kapatid. The goals of giving. To honor the Lord. Meron akong preaching dito, di ba? Maganda rin po yung ipinoint out ko doon To please the Lord, to prove our love. Di ba? Remember that message? To please the Lord. Yan ang ating goal. Di ba? Mga kapatid, to prove our love. Di ba? To provide for the laborer and to practice what we've learned. Yun po, naaalala ko pa yan. Pero hinati ko po ito ngayon sa idea na dapat sa usapan ng pagbibigay, okay, ang goal mo is to honor the Lord. Kaya kapag kami nagagawa ka, praise the Lord. To God be the glory. In everything. Lagi, ganun po yan. Pag nagamit ka ng Panginoon, pagka nakapagbigay ka, tulad ngayon mga kapatid, sabi ko nga, namumove lang po kasi ako. Kahit sa akin, magiging magaan ang preaching kapag yung sound system natin, yung power niya, mas areglado. Tapos, yung nasa audio po natin, mga kumakanta, everything. Tapos, tinanong ko nga si PNG. Sabi ko sa kanya, PNG, doon sa presente, kasi may mga ilang ini-accomplish na tayo. Alam niyo po, nung kwentahin niya, sabi niya,
Sila po, nila Pastor John. 250,000. Ang ganda-ganda na po ng sound system natin. Diba? 250,000. Sabi ko, 250,000. Halimbawa lang po kami, halimbawa lang to, hindi mo nang seryosohin. Halimbawa lang po kami, sumagot kami ng 50,000, di halos 4 na 50,000 na lang po yun. Halimbawa lang po yun. Huwag nyo munang seryosohin yan, mga kapatid. Kasi it is good na magkaroon tayo ng pagkakataon. Diba? Yun ang hinahanap natin. Why? Kasi mas masaya yung nagbibigay. Alam nyo po mga kapatid, i-evaluate nyo po ito. Sino po ang mareklamo? Sino po maraming sinasabi? Sino po ang mga negatibo sa usapan ng mga project at mga giving natin sa church? Alam nyo kung sino? Kung sino yung hindi, minsan kasi defense mechanism yun eh. That is their way para madepensahan yung hindi pagbibigay. Mga kapatid, pag nag-accomplish tayo sa project, sino po ang negatibo? Sino yung hindi ganong masaya? Sino po yung maraming baby shark, mommy shark, at daddy shark? Sino po? Samantalang hindi naman pinupuwersa, hindi naman pinipilit, kaya lang po, hindi ko itatanong sa inyo kung sino yung negatibo, kung sino yung marami reklamo. Ang tinatanong ko sa inyo, pagka may project tayo at na-accomplish yung project, katulad ng ginawa natin sa taas, hindi nyo nararamdaman, naka-almost 7 billion po tayo doon sa itaas. Saan ang galing yon? Sa Diyos. Sino ginamit ng Diyos? Yung mga pinagpala niya na kung saan, mga kapatid, hindi ipinagkait na makibahagi. Ang tanong ko po, nung naitayo po yan, sino masaya? Pagka itong sound system natin, na-accomplish, kasi ako pinagpapatuto ko, hindi mayaman ang church natin, Hindi tayo mayaman. Ang Diyos, oo, mayaman. Diba? Pero tayo kung tutusin, hindi. Si Ate Lita lang yata ang mayaman dito sa atin, ano? Nagulat. Kita mo, siya lang mayaman, nagulat pa. I mean, walang kahit isa sa atin dito. Diba? Sila Ate Milet, hindi mayaman yan. Pinayaman na lang ng Diyos yan. Pinagpala na lang talaga sila ng Panginoon. Tama po? Bakit ang impression kila preacher? Bakit ang akala nila ang Bilya family mayaman? Kasi nga giver Bigay ng bigay. Naintindihan niyo po yung sabihin? Mga kapatid, mga minamahal, ang saya-saya talaga ng damdamin pag ikaw ay nakapagbibigay. Tama ba? O ngayon, yung mga malalaki lang ba ang binibigay? Hindi. Yung magugulat kayo na wala naman silang matitinding trabaho, ibig sabihin, tawid-tawiran lang sila, pero dahil nga po alam nila na masaya kapag ka nagbibigay, hindi ba kahit po yung kokonti lang sa usapang tao yung binigay nila, mararamdaman nyo yung saya na lahat nagkaroon ng pagkakataon. Kaya ayoko nga simulan sa 50,000 kaagad itong ating sound system. Dahil baka mawala ng pagkakataon yung iba. Nung sinasabi ko yan, may sumisimangot na parang, bakit kukunin nyo lahat? Ang dami-dami natin dito. Isipin nyo po, simpleng simpleng yung pagtanaw lang. Ang 250,000, okay? Ilang tao yan? Natigi 1,000. 250, tama po? Di ilang tao po yan, natigda 2,000. So pag tiningnan nyo po, maraming way para ang mabigat, mapagaan. Di ba? Pero alam natin na may mga Kristiyano na hindi po sila doon nakadepende kung ano talaga ang inilalagay ng Diyos sa puso nila. Kasi let us face the fact na may mga generous talaga. Sabi ko nga ako, sa totoo niyan, kung bakit kaya kong gawin sa Diyos yan, pasasalamat Yung pagmamahal, given na po yun. Pero yung pasasalamat, na tuwing mag-iisip ako, imagine kung saan kami dinala ng Panginoon. Imagine kung ano na yung ipinararanas ng Panginoon sa amin. Ayoko magkaila. Hindi namin deserve ang maraming bagay na nararanasan namin. But God is always true to His words. God is always true to His promises. Yung mga naranasan po namin, yan po ang patibay na pinagpapala talaga ng Diyos kapag tayo po ay may bukas palad. Amen? Sa pagkakaloob at pagbibigay. Kala kasi nung mga hindi nagbibigay, sila nakakaisa. Mali! Tayo ang naiisahan.
Kasi nadideprive tayo doon sa nakatalagang pagpapala ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, nakaready na yung blessing ng Panginoon. Bubuksan na lang po yan. At may way para mabuksan po yung blessing na yan. Kaya dapat ang goal natin, to honor the Lord and to help. Last but not the least, the gains from giving. Yung gains. Anong pakinabang? Ano ang blessing sa usapan ng giving? Alam nyo, kung kukunin nyo yung concept ng text natin, ang unang pakinabang sa pagbibigay, happiness. Kasi yung salitang blessed sa Bible, ang kahulugan po niyan, happy. Diba? Ang mga talagang giver, yan po yung mga masaya. Opo. Kaya yun ang ipag-pray natin sa Panginoon, Lord. Diba? Gusto ko pong maging mas masaya. Ang choice ko po is to be more blessed, Panginoon. Kaya po, wag niyong iisipin na yung mga giver, naiisahan sila, naluloko sila, napeperahan sila. Willing. Willing. Pagka iniisip ko yung naging lakbay namin sa spiritual life, kahit si Ma'am Maris nyo, sabi ko nga sa inyo, yan po nag-aaral pa lang eh. Nag-aaral pa lang po yan. Talagang sa usapan ng giving, mission giving, tithes, faith promise, di ba? Mga kapatid, yun na po ang talagang masasabi nating naging buhay. Kaya kita nyo kung paano rin po siya pinagpala ng Diyos. Kung paano siya inangat ng Panginoon. Huwag na natin pag-usapan yung napangasawa niya, mga kapatid. Ang pag-usapan natin kung ano ang mga pinaranas ng Panginoon sa kanya. Hindi pwedeng mamali ang Bible. Dahil sabi ni Paul, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Alam nga namang mali yan, Panginoon nang nagsabi. Ano sabi niya? It is more blessed to give than to receive. So choose to be more blessed. Ano ang gains? Happiness. Pangalawa, harvest. Di ba? Ang isa sa hindi po pwedeng itanggi na magiging pakinabang ng pagbibigay, kaya higit na mapalad, higit na pinagpapala, kasi ang mga giver po, laging may pag-ani, mga kapatid. So kaya sabi ko, wala namang magiging bago sa preaching. Sabi ko, ang giving, pag inaral nyo sa Bible, giving is sharing. Giving is sowing. And giving is saving. Ang pagbibigay po'y pagbabahagi at pakikibahagi. Ang pagbibigay po ay paghahasik. At ang pagbibigay po ay pag-iimpok. Okay? So mga kapatid, kung atin pong bibigyang pansin na ito po ay pagbabahagi, mga kapatid. So napakaganda na makita rin po natin na ito ay paghahasik. Siyempre po, kung may paghahasik, may pag-ani. Diyan nyo ngayon i-enjoy
ang konteksto ng 2 Corinthians 9:7. Amen? So, buksan po natin mga kapatid. Naliliwanagan po ba kayo? Nabe-bless po ba kayo? Na-encourage po ba kayo? Magkakampay na po ba tayo? Palunok na yung iba, ha? Palunok. Yan ang isang masasabi ko pong wala pong pagkukunwari ito. Kahit nasaan ako, wala kayong kamalay-malay na nababanggit ko kayo at ginagamit ko kayong panghamon sa maraming mananampalataya. Marami sa atin, nagmumukhang mayaman dahil nga po doon sa idea na napakabukas ng palad. 2 Corinthians 9, 6 and 7. Ano ang ginamit na salita dyan? Verse number 6. Ready? Begin. Oops, tigil muna po tayo. Sa verse number 6, ginamit po yung salitang sow it. Di ba? Ang sabi, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, but he that soweth bountifully shall reap also bountifully. So yun ang konteksto ng verse 7. Idinidiin natin lagi yan. Yun yung every man according as he purposeth in his heart. So sa usapang hasik, napakaganda, napakapinagpala, napakamapalad, nung maraming hasik. Dahil kung ang prinsipyo, yung konti ang hasik mo, konti ang aanihin mo, yung marami ang hasik mo, marami ang aanihin mo, therefore, mas maraming hasik, mas pinagpala ka. Tama po? O ano ngayon ang usapan ng hasik dyan? Amount? Hindi yun eh. Magandang may tanim ka ng palay, may tanim ka pang pechay, may tanim ka pang repolyo, may tanim ka pang kamatis, meron ka pang mga iba't ibang tanim. Mas marami kang tinanim, mas marami kang aanihin. E paano ko i-apply yan? Diba? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, but he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang sarap ng Kristiyano na may hasik na sa mission, may hasik pa sa project ng church, may hasik pa sa buhay ng pastor, may hasik. Yung mga giving na itinuro sa Bible, hindi po kinontra, kundi ginawa niya na sa kanyang pasya, naghasik siya sa iba't ibang giving na itinuturo sa Bible. Kaya yung mga naghahasik ng sagana, aani ng sagana. Kaya ang gains, mga kapatid, ang pakinabang sa giving, kaya talagang hindi mamamali. Talagang it is more blessed to give than to receive. Why? Dahil dito sa mga tinalakay natin. Malinaw yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay matanda ng Kristiyano at hanggang ngayon problema pa rin ang giving sa iyo, hindi ka makakabangon dyan, hindi ka makakalagpas dyan. Pero kapag ikaw ang Kristiyano, na na-reach mo ang level, na aabot ka doon sa level ng buhay mo bilang Kristiyano, mas mapalad ako dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na ako yung nagbibigay, ako yung tumutulong, ako yung dumadamay. Hindi yung ako ang kailangan laging tumatanggap. Opo. Kaya mas maraming hasik, mas maraming ani. Yan po ang linaw ng itinuturo ng salita ng Diyos. The guide to giving is the Holy Scripture and the heart of God. The goals of giving is to honor the Lord and to help others. And the gains from giving, ito po ay ang happiness and harvest. Yung bang saya at ani. Pag pinag-usapan po ang giving bilang pagbabahagi, mga kapatid, so napakaganda na mabigyang pansin po natin yan. Diba? Rescue po yan. Ang sarap na doon sa mga sitwasyon natin sa church. Remember, Pebi? Romans chapter 16, I commend unto you, Pebi, our sister. Diba? Ang sabi po, which becometh saints, ang sabi,
Tapos, that ye assist her in whatsoever business she hath been of you, for she hath been a succorer of many, and of myself also. So kaya kapag ka ang giving mo, sharing, ang sentro nun, for rescue. Ang sarap. Kadaya-daya po yan, mga kapatid. Hello, hello. Mawala ka rin, mawala ka rin. Di ba? So, makikita nyo po na kung ang pag-uusapan, giving, sa concept ng sharing, ang sarap na ikaw yung nasa kalagayan na nagre-rescue. Na kung may pangangailangan sa church, rescue tayo. May pangangailangan ng mga kapatiran, rescue tayo. Meron pong mga may sakit, rescue tayo. Sharing ang tawag doon. Sa idea naman ng sowing, mga kapatid, reaping naman yan. Reaping. Di ba? Dahil naghahasik tayo, may reaping. Amen? Tuwing naghahasik ka, may ine-expect ka na ikaw ay aani. Sa saving, reward naman po yan. Di ba? So, may rescue, may reaping, may reward. Na kapag ka ikaw sumunod sa sinabi ng Panginoon na mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, ibig sabihin nun, hindi mo sa lupa kukunin yung reward. Yung nakukuha mo sa lupa, reaping yon. Kasi yung reward, sa langit yun. Kaya kamusta po ang mga Kristiyano sa LWBC at sa BFBC? Sa usapan ng sharing, kamusta po tayo? Sa usapan ng sowing, kamusta po tayo? Sa usapan ng saving, kamusta tayo? Mga kapatid, simpleng-simple ang logic. Hindi ka makapagbibigay kung hindi ka pinagpala. Hindi ka makapagbibigay kung wala ka. Hindi ka makapagbibigay kung wala kang tinanggap. So meaning to say, kaya mas mapalad kasi nangangahulugan na ikaw ang binigyan ng Panginoon. Hindi po, may mga ayaw lang magbigay. Ang tanong, ano po ang sinabi ng salita ng Diyos? Subukan mo yan. Di ba? Subukan mo yun sinasabi ng salita ng Diyos. Isang araw, nakatayo ka dito at nagpapatotoo ka na it is indeed very true. It is very true that it is more blessed to give than to receive. Mga kapatid, choose to be more blessed. Sound system natin, alam naman ipanghingi natin sa labas yan. Alam naman ipanlimos natin yan. Huwag nyo naman sabihin, July ngayon, magkakaroling tayo mga kapatid para makapag-accomplish po tayo ng ating sound system. Palagay ko po, ang dali-dali na yung 250 worth ng kinakailangan sa sound system natin ngayon. Baka sa linggo lang, tapos na yan. Diba? Kaya bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Kami po sigurong pamilya, tigte-10 po kami. Okay? So, ibig sabihin, nasa 30 po kami para sa sound system natin. Hindi na tayo magtataasan ng kamay dito. Lapit na lang po kayo kay Pastor Donald. Okay? Magpalista na kayo. At wala hong magtatampo. Pagka tapos na, sorry na lang po kayo. Kaya, mga kapatid, first come, first serve. Diba? Sinasabi ko sa inyo kung saan gagamitin. Malay nyo, yung member nating nakikinig, yung hindi naka-attend ngayon pero nasa online sila. Pero ang puso nila talagang gusto ring maki-share, gusto ring makibahagi. Walang problema. Alam niyo bakit? Sa technology natin ngayon, you can PM Pastor Donald. You can text Pastor Donald. 24 hours, mga kapatid. 24/7. Opo. Ito I am challenging all of you. Ibabalita namin sa inyo sa Sunday. Tapos na po ang ating pong project para sa sound system. By faith, una, tiwala ko sa Diyos. Pangalawa, tiwala ko po sa inyo.
Alam kong hindi masisira ang tiwala ko sa Diyos. Sana po wag ding masira ang tiwala ko sa iyo. Tulong-tulong tayo. Amen? Let us apply sharing. Let us apply sowing. And let us apply saving. I am telling you, it is more blessed to give than to receive. Baka nga, magulat kayo eh. Sa Sunday, hindi lang na-accomplish yung ating kailangan. Baka sa Sunday, nagulat kayo sa sound system natin. Hindi na namamatay ang ating microphone. Okay? So, sa palagay nyo po, may accomplish natin? Ayan, nakita ko yung mga nag-amen. At nakita ko rin yung mga hindi nag-amen. Pero hindi yung nakita ko at hindi ko nakita. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Do not underestimate what God can do sa buhay mo. Huwag yung iisipin nyo, 500 lang po kasi. No, wala tayong ganun. Ang gusto natin, pag pinagsama-sama, as one, diba? Bilang iisa tayo na i-accomplish yung project po natin. BFBC, i-apply natin. Unahin natin yung tithes, offering, thanksgiving, yung faithful giving. Yun ang unahin natin. Pero Living Water Baptist Church, kasama po kayo na nasa online ngayon dahil posibleng hindi kayo umabot, galing kayo sa office, nasa biyahe kayo, or posibleng may sakit kayo, pero sa heart ninyo, talagang blessing ito. Piliin natin. Choose to be more blessed. Ang simpleng ibig ko lang sabihin, huwag niyong piliin yung kayo kailangan ng laging tutulungan, kayo ang hihingi. Pangarapin niyo po yung mapalad na kalagayan, mas masayang kalagayan. Yun tayo yung nagsishare, tayo yung nagsoso, at tayo yung nagsasave. Amen? So, I hope na ngayong gabing ito, may mangyayari. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Nag-aral tayo sa masayang paraan, pero hindi ibig sabihin, hindi tayo seryoso. Because God is very serious and very true sa kanyang salita. Sa ating pong paanyaya, in application sa message natin, ang invitation natin, please understand, ang invitation natin ay yun po munang gustong makibahagi para sa ating pong sound system. If you really want to be a part of this project for the Lord and for the Lord's work, ako po ay makikibahagi para sa gustong i-accomplish ng church natin para sa magandang sound system, sa maayos na sound system. To honor the Lord, yan ang ating pinakamotibo. Ang goal natin is to honor the Lord. Hindi mo kailangan mapilitan, but make sure totoo tayo sa ating paglapit. Sige po. Kung sakaling habang nakikinig ka, medyo na-rebuke tayo ng Panginoon, yung bang ang akala natin dahil nakakaraos, nakakalagpas, na hindi naman tayo napapansin ng tao, pero gusto kong malaman mo na may Diyos na nakakaalam. Yung katapatan mo at hindi mo katapatan. Yung pagiging bukas mo sa gawain at yung pagiging mahigpit natin sa gawain, alam ng Diyos yan. And if you really want to enjoy the blessing of God in your life, ipanalangin mo sa Diyos, Lord, pagkatiwalaan mo po ako. Panginoon, i-bless mo po ako. You know my heart. Sige po, a good opportunity. Victory, you pray to God na ang unang may accomplish natin ay ang faithfulness po natin. Hindi sa tao, higit kanino pa man sa Diyos. Aming Ama, dakilang Diyos, salamat po. Alam mo po na hindi sa lahat ng pagkakataon ganito ang aming pag-aaral. But I believe in your leading, O God. And I know na tama lang na ang mga pinagpapala mo ay makabahagi, maghasik at mag-impok sa langit.
Kaya Panginoon, specific, nandito kami sa harapan. Gusto naming maging bahagi po kami ng maayos na sound system ng bahay-sambahang ito, Panginoon. Panginoon, patuloy mo kaming pagtiwalaan. Patuloy mo kaming pagpalain sapagkat gusto po naming piliin na mas maging masaya. Masayang tumatanggap, masayang may tumutulong, Panginoon. But Lord, ang amin pong prayer, yung piliin po namin, yung mas masaya, na kami po ang nagbabahagi, na kami po ang tumutulong, na kami po ang nagbibigay. Lord, thank you for enlightening our minds tonight. Thank you for this message of encouragement. Thank you even for the example of the Apostle Paul. Thank you so much. Higit lalo sa lahat, sa pattern na ipinakita mo sa amin, O Diyos. Basbasan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo pong patuloy ang Living Water Baptist Church at ang Victory Fundamental Baptist Church. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, go back to your seat.